Taga-Korte Suprema ha, Supreme Court. Huwag kayong padadala dyan. Alam nyo naman lahat ng tangka nila. Gusto nila talagang makaupo. At mga kasama, alam nyo naman sa 2028, huwag yung papapormahin ng mga ganyang ugali. Daanan nyo, wala pa tayo actually sa actual trial. Nandun pa lang tayo sa pre-trial. Kaya sinasabi ng abogado ni Presidente Duterte na habang naghihintay ng actual trial, kung pwede lang, may mga dahilan na i-release mo na siya. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Nako naman, nakakapagtampo na naman itong hindi nyo na ata gusto ang ating vlog. Oo, maski ata yung boss natin pinababayaan na tayo. Ano? Rekomendasyon naman yan, boss. Gustong-gusto malaman ng aming mga kasama at kababayan at mga aking subscriber. Bakit hindi nyo raw nilalabas ang notification sa kanila? Nakakapagtaka, ha? May nagko-comment sa akin. Kuya Goods, ano ba? Hindi ka ba nag-upload? Hindi ko ho alam dito kay boss. Baka kumakampi na ata sa mga bangag. Hindi ko lang alam, boss, wag ganun, ha? Be fair. Kung halimbawa, kasi nagtatanong sila, bigay nyo sa kanila. Ako kinukulit ito, hindi natin palalagpasin, ha? Bagman daw ni BP Sara, mga unggoy, walang bagman si BP Sara. Tigil-tigilan nyo yung mga hallucination nyo. Kahit kailan, walang bagman si BP Sara na mga pinapalabas nila na si BP Sara daw pumunta sa tawag nito sa BJMP. At doon daw nakapiit yung bagman. Mga gawa na naman kayo kwento. Wala na kayong maisip na pambabatikos kay BP Sara. At yung suporta raw ng mga OFW kay BP Sara nawala na. Talaga ba? Saan nyo naman nahangkot yung mga nahakot yung chismis nyo? Lalo na ito, si Lamas. Lamasin mo muna yung mukha mo para maging maayos. At ito pa, taong bayan mas interesado sa flood control. Nako. Mukhang nangyayari ngayon sa Blue Ribbon parang totoo nga yung sinabi ng isang political analyst, itatago nila yung usapin sa flood control. Bakit? Ano na ngayon na iniimbestigahan dito? Alleged misuse and weaponization of LOA by personnel of BIR. Ano na to? Taliwas na to? Parang aalisin na ba ang flood control? Di ba kayo nga ang nagsabi niya na imbestigahan, tapusin ng pag-iimbestiga? Parang wala na ata. Simulan natin to para magkaalaman. At mamaya, meron naman virus. Maatake na naman yung virus. Aki na ipinakilala ang sarili bilang dating bagman ni Vice President Sara Duterte. Ang kampanya ni Duterte noong 2022 daw ay pinondohan umano ng mga operator ng Philippine Offshore Gaming Operators or POGOs at mga DRUG dealer. Sa isang ulat ng Billionaire News Channel, isang sinumpaang pahayag mula kay Ramil Lagunoy Madriaga ang nagpakita na unang nakilala niya ang kampo ni Duterte noong 2016 sa panahon ng O-Plan Double Barrel Anti-DRUG campaign ng Gaman. Inilarawan ni Madriaga ang sarili bilang dating intelligence operative na nagtrabaho sa National Security Council, Presidential Security Group at Intelligence Service ng Armed Forces. Ayon kay Madriaga, tumulong siya sa paglikha ng isang grupo ng tinatawag na Inday Sara Duterte is my president noong 2020, umunay sa utos ni dating Davao City Mayor Sara Duterte. Sinabi niya na inorganisa niya ang grupo kasama ang ilang dating kaklase ni Duterte sa San Sebastian College of Law. Matapos maging Vice President si Sara Duterte noong 2022, sinabi ni Madriaga na tumulong siya sa pag-set up
ng Vice Presidential Security and Protection Group Yan. na humawak sa seguridad at intelligence needs niya. Sinabi rin ni Madriaga na nagdala siya ng malaking halaga na pera para sa grupo. Sinabi niya na nagtransport siya ng 33 million hanggang 35 million sa Cabuyao, Laguna at isa pang 80 million sa isang mall parking area sa Mandaluyong. Sinabi niya na ang pinakamalaking delivery at nangyari noong February 2020 nang umano'y inilipat niya ang 1 billion sa cash gamit ang isang Toyota Super Grandia. Kita nyo, parang konektado na naman ito sa lahat ng mga binanggit ni Saldico. Ganon din ang iniyahan tulad nila. Gumagawa na naman sila ng kwento para, i-align si Bibi Sara sa bilyon-bilyon na naman na korupsyon. Wow! Talaga ba? Oo, sukdulan talaga ng pagkainggit nyo kay Bibi Sara, ano? Kahit anong gawin yung paninira, kay Bibi Sara, naku, hindi ho kayo magtatagumpay. Paganahin nyo lahat ng kaperahan nyo. Si Balulong nga, pinagana lahat ng kaperahan eh. Ano nangyari? Sila pa rin ngayon ang tinitingala ng tao na sila yung mga tinitingalang magnanakaw, totoo yan. Sabi ni Aling Ledesma. Sino pa? Pero ngayon, hanggang ngayon, pinagtatakpan pa rin ang kanilang amo. Nino? Ni Pinsan. Diba? Tas na kayo sa 2028, hindi na kayo aabante, mga magnanakaw kayo. Ngayon, meron naman silang pasakalye. Gumagamit na naman sila ng mga taga-bayan-bayan. Yung isa nga, di ba, yung kanina umaga na vlog natin, gumagamit sila ng tuta o asong may tali sa liig na impeachment na naman daw. Wala na talaga silang maisip na ikakaso. Naggawa sila ng siguro mga istoryahe na overpricing daw yung mga ginagastos ni Bibi Sara. Nasupalpal na kayo ng COA, hindi pa rin kayo magtanda, Talagang pinipilit nyo na merong kasalanan at merong anomalya kahit wala naman. Isiko, Karudi, ano nangyayari dito? Lalong-lalo na ito, support ng OFW kay Bibi Sara humina. Saan banda? Paano hihina? Yan lakas-lakas nga. Ito na naman yung mga alagad ng mga para siraan lang. Sasabihin nyo naman sa survey nyo, ganon. Pero pag nagkaroon ng eleksyon, landslide si Bibi Sara. Parang ganyan yung sinasabi nyo eh. Malakas daw, malakas. Ano nangyari? Talo. Di ba? Malakas daw si ganito, malakas daw si ganari. Ayun, nag-iyakan, talo. Parang ganito lang yan. Gagawa kayo ng kwento, sasabihin nyo, mahina na si Bibi Sara sa OFW. Pero ang katunayan, malakas at wala kayong pantatapat. Ikot around the world. Dahil dati kasi yung strong point nila, OFW. Yeah. Ngayon, hindi na masyado. Naglibot kami sa Tokyo 3 weeks ago. Naglibot kami sa parts of Europe. Dati, nung panahon ni Digong, wala kang makakausap na OFW na anti-Digong. Talaga? Ngayon, dumadami na. Yung mga assembly namin sa Vienna, sa Hong Kong, sa Tokyo, sa Yokohama, sa Rome, sa Milan, sa Berlin, puro mga OFW. Na sabi nila, dati, mga... Teka lang boss, Ang Berlin, walang OFW, Tandaan mo. Baka migrant worker. Bihirang kumuha ang Berlin ng mga overseas Filipino worker. Pwede pa migrant worker. Ito naman, Kala ko ba matalino kayo? Di ba? Digong kami. Ngayon, hindi na. Paano nyo nasabi yan? Magsasurvey tayo, mga kasama. Kasi may pinapalabas itong si Lamas, si Malas. Nawala na raw lakas o asim si Bibi Sara sa mga kababayan nating OFW o mga hashtag na natin ito. Kababayan ko mga OFW at migrant worker. I-hashtag nyo na. Duterte forever. Yun lang. Baka mamaya magulat ito, masampal ng katotohanan. Ay, mali pala ako ng sinabi. Sinungaling pala talaga kami. Yun lang. So, ibig sabihin, mismo yung dati nilang base, kaya binabalikan ni Pulong at ni Sara dahil baka mawala sa kanila. Kita mo, nagpapuryahe ka na naman.
Okay lang yan, pero, oo, kaya ka nasasampal ng katotohanan. Kapustahan tayo. Silipin nyo yung mga Facebook account nito, Facebook post nito. Sa social media account nila. Kung ano yung mga post nila, tinatawanan sila ng taong bayan. Meron nga akong nakita isang babae, na dating nakakulong, mahilig sa saba, meron siya sariling pahina. Nag-post yun doon, pinagtatawanan siya ng napakaraming tao kaysa sa mga nagla-like at nag-heart. Kilala nyo ba yon? Yung Junel! Kilala nyo? Ito naman, huwag ka magsinungaling, boss, amo, manager, ha? Huwag ganun, pangit yun. Hindi tinatanggap sa taas yun. Gagawa mo na naman istorya. Kababayang OFW. Ano naman daw, ha? Naniniwala ba kayo dito? Ismiyo Marimar. Ligaw sila ngayon. Input ko lang na meron kasing meron nagko-cover din naman tayo ng OFW. Yes. May mga ayaw kasi magbigay. Ang hiningi daw kasi na suporta, kailangan na doon din pati passport number at saka mga pangalan. Nako, gumawa na sila ng issue. Gumawa sila ng lipat natin. Ngayon, nililihis nila ang usapin. Imbis na tapusin nila ang issue ng flood control, eto tayo nananatili na blanco. Kilala na yung the big fish, pero, ano meron dito? BIR naman ngayon. Sino ba sa BIR? I have directed the committee to commence crafting, with the crafting of a partial committee report in that regard. However, due to the volume and gravity of complaints regarding the issuance of LOAS and other related issues or activities in the Bureau of Internal Revenue. And in response to the Senate resolutions filed by the Vice Chairman, Senator Erwin Tulfo, and Senator Sherwin Gatchalian, the Inquiry Chairman, Senator Erwin Tulfo, and Senator Sherwin Gatchalian, the inquiry is being held today, and the Blue Ribbon Committee is again convened to conduct this inquiry in aid of legislation. So we are honored by the presence of the Acting Secretary of Finance, Frederick Go. Good morning, sir. And two former and one incumbent commissioners of the Bureau of Internal Revenue, namely Attorney Kim Enares, Attorney Romeo Lumagi, and Commissioner Charlie Mendoza. Welcome. The others will be, the presence of the others will be acknowledged by the... Dapat yan, hindi yan yung pinag-uusapan dyan Dapat ang topic dyan, yung flood control pa rin. Huwag titigilan hanggat hindi nakukulong at hindi pagbabayad at hindi na ibabalik. Yung ninakaw na mali-maleta. Bakit nga naman lumihis na? Ayan ang sinasabi natin, di ba? Kailangan nila ilihis yan. Dahil bantot na ang kanilang amo. Hindi na nga makapagpaliwanag ng maayos mantakin nyo hindi niya trabaho. Maging reporter si Bangag. Hindi niya trabaho maging reporter pero ngayon nagiging reporter na. Isipin nyo ganon sila. Wala na. Bagsak na ang kanilang administrasyon. Pilit pa nilang pinababango. Diba? Ayun lang ang ating nakikita. Maski itong babae na to, meron akong papakitang slide sa inyo, talagang bira sa mga Duterte. Wala sila ngayong planong iba, kundi ang mga Duterte. Nagsanib-sanib na naman sila. Andyan yung asong ulol, asong ungoy. Andyan yung virus. Etong virus ngayon, makikita nyo. Ngayon, meron akong nakita. Kasi alam nyo ba yung Under, vlogger din yan meron akong nakita. So, ang pangit ng title ng babae. Si BP Sara daw ay funded daw ng Pogo. Anak ng bruin mo Nagtatrabaho ka sa gobyerno tapos aguy. Ganyan. Kaya naman pala. Ano yan? Pahatak ba yan? Pahatak Alamin natin yung issue
Dito sa, ewan ko, ano bang gusto nitong babae na to? About the possible impeachment of Vice President Sara Duterte. It did not succeed during the last Congress, and the Supreme Court came out with the decision na parang ab initio. Tama ba? Void ab initio daw. It's void from the very beginning. So technically that means that if you go through history records, it would mean hindi siya na-impeach at all. Tama, no? That would be a very bitter pill for the House to swallow, because they did impeach her, 200 plus of their representatives. Nga lang, yun na nga, in-archive dito sa Senate at nagkaroon ng ganyang ruling ang Korte Suprema. Still hoping against hope na magre-reverse ng sarili niya ang Korte Suprema. Though as time passes, Karen, syempre medyo... Tuturuan mo pa ang Korte Suprema? Taga-Korte Suprema, ha? Supreme Court. Huwag kayong padadala dyan. Alam nyo naman lahat ng tangka nila. Gusto nila talagang makaupo. At mga kasama, alam nyo naman sa 2028, huwag yung papapormahin ang mga ganyang ugali. Yung mga ganyang asal. Yung mga ganyang tao na alam nyo, may issue pa to sa BICAM, ha? Binalita ni Manong Ted. Pumirma pala ito sa BICAM. Hindi lang masyado na bigyan ng pansin. Pero kasama pala ito sa pirmahan. Wow. At yung PhilHealth Fund, kamusta na? Nangangamusta lang kami, ha. Ang laki nun. Grabe, no, mga kasama. Numinipis na yung pag-asang ganoon. Another possibility para masingil ang accountability ng dapat singilin. Talaga? Based on the very substantive grounds, ayon sa House na nandun sa impeachment complaint nila, would be the possibility pointed out even by the Supreme Court if other complainants or maybe the same complainants ay maghahain ulit ng complaint sa Pebrero 2026. Nakita nyo? Same complainant ang maghahain para dito kay Bibi Sara. Ay, wala talaga silang pagtutuunan ng pansin, kundi sa impeachment pa rin talaga. Magtrabaho na lang kaya kayo. Ayun na lang gawin nyo. Kasi pinagugulo nyo lang eh. Sa bagay, magkakasama sila eh. Puro bayan-bayan sila eh. Diba? Kung alam mo ang gagawin mo ay tama para sa bayan, hindi mo na iisipin niya impeachment. Pero kita nyo senador, ang nasa utak niya impeachment. Ibig sabihin, sila nagkakwentuhan, sila magkakasama, sila ang sumisira sa kagandahan ng isang gobyerno. Tama. Kung hindi ka namumulitika at tapos na ang politika sa buhay mo, hindi mo na gagawin ito. Ito na, nagsisimula na ang boses nila. Dahil alam nila, tapos na yung 1 year rule ban, pwede na silang mag-file ng panibago. Ngayon, sino naman ang maiipit dito? Walang maiipit dito. Dahil yan, sinabihan na sila ng Supreme Court, pamumulitika lang yan. Diba? Kaya wag na kayong magpilit. Yung archive na yan hanggang 2028 na yan. Yung impeachment na kay Bibi Sara na yan, wala na yan. Hindi na kayo paniniwalaan. Bakit? 1, 2, 3, pang-4 ng mga complaint, ano nangyari? Hindi umusad. Ano nangyari? Nagutos ang Supreme Court. Ngayon na, nangungulit na naman kayo. Sasabihin nyo, baka magbago yung ruling ng Supreme Court. Wow! Sino magpamando? Mamanduhan nyo? Wow! Kakaiba, ha? Kakaiba. And if the House would take it up again and transmit it to us. Strictly speaking... Kita nyo? If the House, ibig sabihin, kukuha na naman sila ng kasabwat doon. Pero, alam naman natin, halos lahat yan kasabwat nila. Totoo yan. Hindi yan magkakaganyan, hindi magkakapirmahan kung walang kasabwat at walang involved na pera. Nakuha kasi yan sa pagmamadali. Bago mag-recess, kailan ba yun? Bago mag-recess ng November ba yun? Last year o basta bago magwatak-watak eh. Tapos minadali, ayan na. Nagsalita yung bakulaw, yung balulong.
Impeach Marcos Duterte! O, kita mo, parang mga bakulaw na nagsasalita doon sa loob ng house. O ngayon, bakit ayaw mo lumabas? Pangalan mo, wasak na wasak. Kayo ang tumatanggap ng mali-malita, hindi nyo may paliwanag, mga unggoy. Tuloy. Also, kahit yung archived impeachment complaint, ay andun pa rin sa Senate archives. Nga lang, they could not be voted upon by us to be unarchived at ipagpatuloy namin yung debate doon unless and until na yun na nga, becoming less probable. Hindi tayo sila magtigil-tigil, ano? Inutusan na sila na wag na. Archive nyo na. Maski ibang senador, archive. Eto na naman siya, nanggugulo na naman. Gusto talaga nilang maging pangit ang gobyerno. Wala na tayong makukuhang maganda sa kanila. Puro halos ganun, ha. Kaya meron akong bibigay sa inyo slide. Sana nandito pa. Gusto kong tawag dito. Gusto ko maipakita dahil ang mama ay sana ba yun? Ito magaling to eh. Gusto ko to eh. Gusto kong maano nyo to eh. Mapakinggan nyo to. Wait. Sir, wait lang. Ayan. Wait lang ha. Ay. Wait lang. Ay, wala siyang ano. Lilipat natin ha. Kukunin muna natin siya. Gusto kong ay, tama ba? Ito, patungkol to sa ICC. Kasi wala silang tigil eh. Kay Tatay Digong eh. Talagang yun talaga ang target nila. Pero merong magsasalita dito na hindi ko alam kung naging part siya ng government before. Sana maintindihan nyo kung ano kanyang mensahe. Dahil magaling ho at maganda ang kanyang mensahe. Kaso dina-download pa eh. Naku, matagal. Mahaba. Ewan ko kung makikita nyo, wag na nga natin i-download. Lipat na lang natin. So, eto siya. Wait lang. May sarili siyang comment regarding sa ICC. So, pasok natin to para maganda. Ano yung kanyang komento dito sa ICC? Pasok. The decision of ICC na hindi bigyan ng interim reaction ang dating ating presidente, si Presidente Duterte. Halos 2 araw kong binasa yung binasa nila, yung decision na ginawa nila. At sa tingin ko lang, hindi ko alam kung ma-share ito ng ibang mga tao na nag-aral ng desisyon ng ICC. Ang napansin ko lang po ay 3 lang talaga ang halaga kung bakit hindi binigyan ng interim release ang ating presidente. Ang una-una po, ang nagdesisyon ay appeals chamber. Ito pala ay patungkol sa interim release ni Tatay Digong. Bakit hindi nabigyan ng interim? Kasi kung tatandaan ninyo, wala pa tayo actually sa actual trial. Nandun pa lang tayo sa pre-trial. Kaya sinasabi ng abogado ni Presidente Duterte na habang naghihintay ng actual trial, kung pwede lang, may mga dahilan na i-release mo na siya. At binigay lahat ang posibleng dahilan ng abogado sa ICC na kung maaari lang i-consider nila. Yun nga ang nilagay una, yung kanyang health, yung kanyang physical and mental condition, at saka yung humanitarian reason, yun ang binigay niya. Pero doon sa sinabi ng ICC, nung binabasa niya yung decision na nila, natatakot lang sila eh. Meron daw risk. Ano ba yung risk na yun? 3.
Ibig sabihin, natatakot sila, number one, doon sila tawag na flight. Ibig sabihin, tumakas. Sa kondisyon naman ni Presidente Duterte, sa tingin ko naman, hindi natatakas yun. Sinabi na nga niya mismo, personal, na haharapin niya lahat ang kaso niya. Yun ang isang dahilan na sinasabi ng ICC. Ang pangalawa, yung tinatawag na interference, baka daw siya manggulo sa mga proceeding ng investigation. Kumusta po mga kababayan? Wala. Gusto ko lang gumawa ng paano to? Ako lang sarili kong comment regarding the the decision of ICC. Ba't kaya ganun? Hindi siya ma-play, So, yun yung reaction niya. Anak ng bugi, ang pangit pala nito. Hindi mo malipat-lipat. So, ang reaction ng ni Sir, yun nga. Bakit hindi nabigyan ng interim si Tatay Digong? Samantalang, matanda na si Tatay Digong. Oo. Siguro takot tong ICC na mawalan sila ng kita, oo. Diba? Baka kitaan lang ang hinahanap ng taga-ICC na yan. Baka mamaya yung pondo, di umano, ay maputol. Yun lang naman yung nakikita ng ating kababayan dyan Ikaw ba naman sa tandaan mo na yan, hindi ka pa ba pagbibigyan? Dapat pagbigyan ka na as a humanitarian, di ba? May batas para dyan. Kaso nga lang itong mga unggoy na ito, hindi nila kinukonsidera yung batas na yun. Ang gusto nila, pera, di umano. Nako, ito ho, ang magandang kawawa si Diskaya. Umiiyak na. Ngayon, pumunta sila ng NBI, di ba? Ngayon may interview sa kanya. Baka ho makulong ang hindi natin sure baka mamaya pakwela lang nito ni Bombudsman. Pakwela lang nila para sabihin merong managot sa mga anomalya. Pero ang katunayan alamin natin. There's fear for her safety prompted controversial government contractor Sara Diskaya to voluntarily surrender to authorities. She made this admission to ABS-CBN News Wednesday during an exclusive interview with Zian Ambrosio at the NBI headquarters. Diskaya turned herself in to the NBI Tuesday, hours after President Marcos announced her impending arrest for graft and malversation. Charges have been filed against her and several others at the Davao Occidental Regional Trial Court over a 96.5 million peso ghost flood control project. First of all, for the safety ko rin, safety lalo ng mga anak ko. At kasi syempre I have to undergo the process and as advised by my lawyers. So, nag-undergo ako ng parang voluntary aking pagpunta dito. Syempre palaging may takot kasi lalo na ngayon na nahiwalay ako sa family ko, lalo na sa mga kids ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. And parang nagdamay lang naman ako. My kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano mga anak ko. In a statement, Assistant Ombudsman Miko Clavano said Sara Diskaya has no one else to blame but herself for getting involved in the flood control mess. Clavano also assured Diskaya she will be accorded due process. The Senate Blue Ribbon Committee kicks off its probe into alleged anomalies in the country's tax bureau. Ayan na. Wala na. Flood control investigation, isasarado na yan. Wala na. Umugong lang yan ng ilang buwan. Diba? Ngayon, ang nakulong, hinihintay pa natin, sabi, bago magpasko, makukulong. Ano kaya sa palagay nyo mga kasama? Meron ba talaga? Oo, wala. O talagang puro sarswelo lang yan. Makukulong, malamang si Diskaya. Kasi andyan na siya sa NBI. Ano yung pag-uusap dyan? Naku, meron pang kwento rito. Kaya pala
lagi magkasama. Kabit. Tama ba? Si Malas tsaka si Virus magkabitan. Papatol kaya to sa bagay, para sila pangit eh, no? Kasi yung babae na to, parang nagpa-enhance lang eh. Pero itong lalaki na to, grabe mukha, no? Papagkakatiwala ba yung mukha na yan? Kayo, kung halimbawa lang na totoo yung mga nababalita dito na babit. Oo, talaga papatol ka ba sa pangit na yun? Sino ba yung nababalita na? Kasi meron dito eh. Umuusbong na balita eh. Kahapon pa ata ito, isang araw. Si Virus daw tsaka si Malas ay magbabit. Agoy. Talaga ba? Philippine passport ni Saldico. Yan lang mga balita ngayon. Ano? Grabe. Philippine passport. Mayaman niya si Saldico eh. Itatakas nila ba? O wala na talaga? Pati, nakatulong sila kasi sa Duterte ngayon, tsaka sa pagpapahuli kay Senator Bato. Tsaka yung BIR, yun ang pinasapaw na sa flood control. Yung BIR na yan. O kita nyo, humina ngayon ang balita. Napunta sa BIR, napunta kay BP Sara, at napunta doon sa Diskaya. Sa Diskaya, sa Davao daw ililipat yung hearing ba? O ano? Ngayon, walang balita doon sa pinsan. Tagal-tagal na pag-uusap na yan. Wala pa rin balita sa pinsan. Kaka-lorkay kayo Sobra na kayo ubos ang kaba ng bayan pero sila buhay na buhay. Kumakamal ng bilyon-bilyong mali-malitang pera. Basura kung tawagin nila. Kaya kumabot sa video natin ito hanggang sa muli. Oy, boss, amo manager. Katampo ka naman. I-recommend mo naman at siyempre, bigyan mo ng notification yung mga subscriber ko. Nagtataka sila, Kuya Goods, ano ba talaga? Wala ka ba? Meron po akong upload everyday, umaga at hapon. Meron po tayong upload. Kalkalin nyo lang ang pangalan si Kuya Goods. Hanggang sa muli, bye-bye!